Kaibigan, sa dila po, ito yung tinitingnan ng doktor eh. Pag tinitingnan ng dila ng pasyente, may clue tayo kung healthy siya o hindi, meron bang sakit na nakatago. Kaya yung mga doktor, di ba, lagi chinecheck ang dila. Ano, lagi natin chinecheck. Tongue depressor. Ano yung sinasabi ng dila kung healthy tayo o hindi? Bigyan ko lang po kayo muna ng overview. Iisa-isahin natin to katulad nito, puro hindi to normal. Hindi to normal sa dila. Katulad nito, may mga sugat-sugat siya, hiwa-hiwa. Hindi po normal yan. Ito masyadong mas smooth. Ito namumula. Kulang to sa vitamins. Ito may puti-puti. Papakita ko ito mamaya, may infection. Ito may singaw. Yan singaw. Ito may bukol. Pag bukol po, baka oral cancer, binabantayan natin. Ito po, umpisa na natin Number 1, geographic tongue. Ano ang geographic tongue? Ibig sabihin, ito po yung normal ng dila. Yan, yung may light, kulay puti na medyo pinkish. Ito yung normal eh. Merong mga papillae. Yan ang mga taste buds natin. Tapos minsan, nawawala yung papillae. Parang to nawala natatanggal ito, nagbabago yung anyo. In 3% of tao, ganito nangyari. Parang nagkakamapa-mapa. Kaya tinawag na geographic tongue. Kung mas marami ang nagbabago, ganito nangyayari. Ano ibig sabihin nito? Hindi naman to delikado, pero minsan ito related sa stress. Related sa stress, pwede sa psychological problem, pwedeng kulang ka sa zinc, kulang ka sa vitamin B, pwedeng dahil sa psoriasis, yung mga menopause, pwede rin, nireregla, buntis. Yung iba, dahil sa pagkain niya, sobrang asim, sobrang init, o baka spicy, o naninigarilyo, sumusobra sa alak, kaya nasisira din to na parang nagpapalit itong mga papillae. Pero hindi po siya delikado. Nagbabago lang yung panlasa mo, geographic tongue. Pwede mag-vitamins dito. Next, sa bata o matanda, bright red tongue. Ayan very smooth. Strawberry tongue pa nga tawag dito. Ito nakikita sa mga bata. Pag ganito, pwedeng may lagnat siya. Pwedeng sore throat. Pwedeng Kawasaki disease. Meron pa nga mga scarlet fever. Yan. Pag sa medyo matanda, yan smooth din Strawberry tongue din. Baka kulang din siya sa vitamins. Kulang sa folic acid, kulang sa B vitamins, o kulang sa iron. Yung mga may dentures, may pustiso, minsan nagiging ganito rin ang dila nila. Mga babaeng nagme-menopause, pwede rin. Ito, meron din infection, celiac disease, at may mga gamot, minsan iba, nagkokos din ito. So, hahanapin ng doktor kasi hindi siya normal. In the meantime, mag-vitamins muna tayo pag ganito ang dila. So, check nyo po dila nyo mamaya after this video. Tingnan ang salamin. Burning mouth syndrome. Parang iba pa, parang napaso. Di ba pag napaso tayo, iba pang lasa natin. Ito, parang napaso ka. Okay? Anong cause nito? Pwedeng na dry mouth ka sa diabetes. Pwedeng nag-acid reflux, may acid, kaya nag-iba pang lasa mo. Pwedeng may sakit ka, may infection. Pwedeng maasim ang kinain mo, sobrang asim. O nasobrahan ka sa toothpaste. Nasobrahan ka sa mouthwash, naluto yung dila mo. Na parami ang candy, ang chewing gum. Yan, okay lang yan, wala namang kaso to. Ito walang sakit. Ito may sakit. Diba? Ito mga tinuturo ko. Ito singaw. Okay? Pag isang singaw lang, titingnan mo, bakit ka nakasingaw? Baka nakagat mo, ang dila mo, nasugat, magkakasingaw. Nasugatan ng ipin, magkakasingaw. May braces ka, magkakasingaw. Pero may ibang singaw na baka may virus may ganun din yun. Tapos may singaw na baka kulang ka rin sa vitamins, pwede rin yun. Okay? Tapos, pag isang peraso lang, okay lang yan. Pero kung marami masyadong singaw-singaw, baka mahina immune system o baka may nakatagong cancer. Pwede rin. Pero pag isang perasong singaw lang, para sa akin, merong nilalagay ng mga cream, ang doktor. Pero ako, gusto ko rin yogurt
Pag kumakain ako ng yogurt, parang natatapalan ng sugat. Hindi na sumasakit. Paano? Parang tinatapalan ng yogurt. May sugat man dito sa lalamunan o dito. Yan, yogurt lang. Baka every 2 hours para lang mabawasan yung sakit at gumaling siya. Okay? Common to sa atin sa Pilipinas. Canker sores or singaw. Next, ito kulay puti. Creamy white patches. Ito po ay tawag dito thrush or fungal infection. May fungal infection to. Baka nagkasakit ka, may gamot kang iniinom, nagulo yung mga bakterya sa bibig mo, humina immune system mo, nagkaroon ng infection dito. Fungal infection. Papakita natin to sa doktor. Maraming klase ng puti-puti. Iba-iba yung mga pangalan. Ito yung thrush. Anong doctor? Sa ENT doctor. ENT. Derma? ENT doctor to. Linya to na ENT Ear, nose, throat. Ito naman, puti-puti rin pero mas matindi. Oo, lichen planus ang tawag dito. Okay? Minsan to early sign of cancer, pwede may infection o baka may gamot kang iniinom. Medication, infection, or early cancer. Babantayan natin to. Lichen planus. Minsan ganun kagrabe, ito meron lang puti-puti din sa tabi. Yun din po. So, babantayan. Sisilipin maigi ang bibig. Baka may nakatagong bukol. Hindi naman to nakakahawa. Pero siya, ibig sabihin niya, may inflammation sa dila. O, tignan niyo mamaya para makatipid tayo sa check-up. Leukoplakia, isang klaseng puti rin to. Thick and white patches. Pero hindi sa dila. Sa gums naman to. Sa side ng bibig, sa ilalim ng dila. Ganito itsura niya. Puti-puti. Kala mo wala lang siya. Pero kahit scrape mo, hindi matatanggal. Naka-stuck na siya doon. Pwedeng sa sigarilyo, mga chronic smoker, tobacco. Or pwede rin to early sign of cancer. Hahanapan din. Bakit may ganito? Baka may bukol sa bibig. Okay? So, ito, hanapan ng cancer. Itong ganitong puti, hanapan din. Meron naman, oral hairy leukoplakia. Maputi din, pero parang mabuhok siya. Ito, nakikita to sa mahina ang immune system. Pag may ganito, mahina katawan mo. So, baka may sakit tulad ng AIDS, Epstein-Barr virus, o basta meron kang sakit na nagpapahina ng katawan, nagkakaroon puti-puti na mabuhok-buhok. Yan ang tawag po. Oral hairy leukoplakia. Ito, ano to? Brownish, di ba? Pero kung makikita mo, normal naman yung papillae niya, yung ano ng dila. So ito, baka dumi lang. Hindi siya gumagamit ng tongue cleaner. Kaya sinasabi ko sa inyo, mura lang naman ang tongue cleaner, matagal mong gagamitin, ilang taon. So, kumakain siya ng something brown, baka tsokolate, o cocoa, o anuman, champurado. Nag-toothbrush siya, pero hindi niya na-scrape. Nag-ipon ang dumi sa dila. Kaya nang mukhang buhok-buhok. So, kailangan to scrape ng, hindi po delikado to. Hairy tongue. Ito po, macroglossia. Malaki ang dila. Malaki ang dila para sa bibig. Pwedeng may congenital problem kung bata pa to. Pero pwede rin hypothyroid. Hypothyroid, ito rin isang symptom. Mas malaki yung dila. O may allergy, namamaga. May underlying problem, ba't lumalaki yung dila ng pasyente kumpara sa bibig? Punong-puno. Ito, parang nakakatakot din tignan. Fissured tongue. Minsan, di ba tayo nag-fissured tongue tayo kung napaso, di ba? Pero itong fissured tongue, pwede ito pag nagkakaedad or merong mga sakit. Down syndrome, psoriasis, at ibang syndrome nagkakaroon ng ganitong fissured tongue. Harmless daw to, hindi daw delikado eh. Basta lilinisin lang maigi ng tongue cleaner para hindi mag-ipon ang dumi sa gitna. Di ba? Mumog lang na mumog na mumog. Di ba? Kahit ano, gusto ko mumog na mumog. Tanggal bad breath, dumi-dumi. O kung di kayo maka-toothbrush, at least mumog, pati dila, malilinis. Ito yung bad sign, bukol. Pag may bukol, minsan nagkakabukol talaga sa bibig natin. Basta dapat mawawala siya in 2 weeks. Diba? Kung meron kang bukol, nakagat mo, na basta 2 weeks na wala, okay lang. Pero kung lampas na 2 weeks, nandiyan pa ang bukol, pa-check natin agad sa ENT doctor, baka cancer to. Diba?
Ano, bad sign po to. Lalo na kung naninigarilyo, umiinom ng alak, may lahi ng cancer, 'di ba? Oral cancer. Tsaka hindi lang sa dila, ito gagawin ng doktor. Kaya pwede nyo gawin eh. Silipin sa taas ng ipin. Sa ilalim, baka nakatago yung bukol. Dito, kakapain. Kinakapa yung bibig. Sa side, para sa dentist, 'di ba? Tingnan mo, baka may nakatago dyan. 'Di ba? O dito sa ilalim ng ipin. Sa ngala-ngala, check mo rin, no? O baka may bukol dun sa loob, tingnan natin. Sa ilalim ng dila, hinihila pa yung dila, baka nakatago dun sa ilalim o sa ibabaw, okay? 8-step oral cancer screening. Pag oral cancer, baka may sugat-sugat sa tabi. Baka may rough na sa dila. Namamanhid ang bibig, ang leeg. Hindi makalulon, hindi makakagat, namamayat, may bad breath, baka oral cancer na pala to. Okay? So yan po, ito po, summary lang ulit. Parang review lang nung mga tinuro ko kanina, kung may maputi nga sabi ko, baka fungal infection. Okay? Pag red and white spot, para tong geographic tongue, tulad na sinabi ko, normal lang to, baka nagbabago lang. Baka nagbabago lang yung papillae, nagpapalit lang. Okay? Pag masyado mapula, strawberry tongue, sinabi ko sa inyo, baka kulang sa vitamins, kung matanda, kulang sa iron, folic acid, B12, or kung bata, baka may sore throat, Kawasaki, scarlet fever, strep throat. Itong puti-puti, maghahanap ng cancer, baka may nakatagong cancer, o mahina immune system. Ito, ridge, ito nangyari na ba ito sa inyo? Na-dehydrate ka nung gabi o baka nasobrahan ka ng mouthwash, na-dehydrate. Tapos pagtulog mo, yung dila mo nakasuksok lang sa ipin. Kaya pagising mo, yung forma ng ipin nakaporma sa dila mo. Hindi po to delikado. Parang nagkalinya ka lang, nagkalinya ka. Ito, bukol. Kahit anong bukol, delikado po Either singaw o baka cancer. Ang bump, chine-check for oral cancer. Last slide. Tulad na sinabi ko, pang pink, healthy, strawberry red, lagnat, o kulang sa vitamins. Purple, blue baby, kulang sa oxygen, mga may butas sa puso, purple yan. Yellow, baka sigarilyo, tabako, di ba? Medyo maputi-puti, sabi ko, fungal infection. Pag may heartburn, naluluto din yung dila, pwede maputi, medyo parang gray. Ito, baka may nakaing very brownish, di ba? Baka kape, tsaa, tsokolate. Ito, black, baka may kinaing maitim. Sabi nila sa diabetes, meron din nagkakaitim konti sa gitna. Hindi buong dila, pero may parts na maitim. Okay? So, sana po nakatulong tong video na to. Tingnan natin yung dila natin. After this, at least may clue na tayo kung healthy tayo o hindi. Ang magagawa nyo, kahit anong sakit naman dito, adjust yung kinakain nyo. Huwag sobra init, huwag sobra lamig. Pwede naman mag-vitamins muna. Pwede magpa-blood test. Tapos, tingnan natin yung mga clues. Pero kung mga bukol-bukol na, lalo na kung naninigarilyo, tigil sigarilyo, kung sobra daming alak na hard drinks, naluluto yung sa bibig natin, hindi rin po maganda. So, pwede natin adjust yung lifestyle natin para makaiwas sa matinding sakit nakikita natin sa dila. Sana nakatulong po sa inyo. Share po natin. God bless.